Guys, para sa latest update natin dito kay Infinix ngayong March 30, 2025. Guys, ito, tamang-tama yung update natin sa inyo kasi guys, dito kay Infinix ay meron sila dito mga naka-markdown. O yun, tama-tama sa naghahanap ng mga budget phone lang. Pero guys, syempre bago tayo pumunta doon sa mga budget nila na mga talagang very affordable na, puntan muna tayo dito sa kanilang mga display dito sa ibabaw guys. Andito yung kanilang Hot 50 Pro Plus na hot sa bentahan hanggang ngayon. Guys, ito maraming colors na pwede kayong pagpilian dito kay Hot 50 Pro Plus. Kung naghahanap po tayo ng slimmest phone, ito po yung kanilang world slimmest phone. Kasi napakanipis nga naman ito, 6.8mm. Para sa kanyang 3D curve slim edge design. Guys, ito meron itong 5-year of fluency protection. Syempre maganda yung sounds ito, naka-sound by JBL. Para sa kanyang dual speakers. Yan. Pagdating sa processor, G100 na. At pagdating sa kanyang screen refresh rate, ito ay naka 120Hz na naka-AMOLED display na rin. For security, on screen na po yan. Dito na po tayo maglalagay ng ano yan. Yan. Para po sa kanyang variants, guys, ito ay naka 16GB RAM, 256GB. Price po natin dito, 8,699. So, sa mga naghahanap po ng slimmest phone na below 10,000, ito tama-tama sa inyo guys, itong kanilang Hot 50 Pro Plus. Yan, 8,699. Sa battery nga pala guys, ito meron 5,000 mAh battery at naka 33 watts fast charging na din. So ayan guys ang update natin sa kanilang Hot 50 Pro Plus. At syempre guys, nandito na tayo sa kanilang GT20 Pro na hanggang ngayon po ay talagang mabenta pa rin ito sa market. Yan. Kasi nga naman napakaganda ng design. Sa design muna naman talagang yan, naka cyberpunk design. Ito po yung umiilaw guys sa likod Malalaman natin dito yung mga calls natin, kung nakasave sa phone natin yung mga tumatawag or hindi, through light. Gamit po yung mecha loop lighting. So check nga po natin yung mecha loop lighting. Kasi kung ito nakataob tapos ilaw lang po pagbabasehan natin, malalaman natin Try natin mecha. Yan, mecha loop. So andito yung once na naka-on po yan, yung mga notification, charging and music, iilaw po yung likod yan. Yan, charging. Tapos kapag ka nag-music kayo, lakas natin ang volume. Sound by JBL. Yan, sound by JBL. Dual speakers. Siyempre kung ang tumawag po sa inyo ay nakasave sa phone nyo, yan, pwedeng yan po yung ilagay nyong ilaw. Kapag ang tumawag sa inyo ay unknown, so malalaman din natin through light kasi iba yung ilaw. O, di ba? So ayan yung benefits ng kanilang mecha loop lighting. Yan, ito guys para sa kanyang mga specification, itong si GT20 Pro. Syempre guys, unang-una dito ito naka 5G na. Syempre mabilis ang ating downloading and uploading kasi naka 5G. Pagdating sa kanyang processor, ito ay ginamitan ng Dimensity A200 5G chipset at naka 4 nanometer po yan para sa kanyang ultimate processor. At syempre hindi lang yun guys itong si GT20 Pro 5G ay merong dedicated gaming display chip. So dalawang bukod yung kanyang chipset para do sa gaming display para po sa kanyang stable frame rate engine yan. At ang maganda guys dito, kung maglalaro tayo ng MLBB, ito ay naka 120 FPS para po sa kanyang stable frame rate supported. Yan. Pagdating po sa kanyang RAM and ROM, ito ay merong 24GB maximum RAM, 256GB internal storage. Pagdating sa kanyang screen refresh rate guys, napakataas. Kasi ito ay 144 ang kanyang screen refresh rate. At kung kayo naman ay mahilig sa camera, hindi po pahuhuli ang kanilang gaming phone na GT20 Pro. Yan, napakalinaw po ng front niyan. 32MP. Pagdating po sa kanyang main camera, 108 megapixel po ang camera niyan. Tapos guys, maganda dito, meron siyang video resolution na naka 1080p na naka 60 fps smooth. Syempre, meron din siyang 4K resolution na naka 60 frame per seconds. So ibig sabihin guys, kahit na mataas yung kanyang resolution, napaka-smooth din ng kanyang video recording. Diba? At yan, kung maglalaro tayo na naka-charge, no worry kasi ito ay merong bypass charging din.
Kung saan pag na-charge natin yan, ginagamit natin diretso yung ano niyan, power supply sa phone. Yan. Yan. Para po sa price update natin o latest update natin kay GT20 Pro, tatlong colors po yan. Meron po yung blue, ito po yung orange pero black yung body, blue then gray yung kanyang yan, then silver. Presyo po nito 15,999. Then guys, ito naman ang kanilang Note 40 Pro Plus 5G. Syempre guys, kung naghahanap tayo ng 5G dito kay Infinix na naka-curve ang screen, ito ang kanilang Note 40 Pro Plus 5G. Guys, ito may mga colors din po yan. May mga lumabas din po mga kulay ito, like yung mga limited edition, yung BMW limited edition, yung mga kulay silver. Then ito pong hawak natin, ito naman po yung kulay gold. At meron din po itong leather na green at yung kanyang black. Diba? Para sa mga colors. Ito guys, pagdating sa kanyang mga specifications, si Note 40 Pro 5G, syempre unang-una naka 5G network yan. Pagdating sa chipset, ito ay ginamitan ng Dimensity 5G 7020. Ang glass po nito matibay kasi ito ay naka-kerning Gorilla Glass na rin. Ayan, para sa kanyang 3D curved screen. Then pagdating sa charging, napakabilis, 100 watts po yan para doon sa kanyang cable. At yung wireless charging po nito ay gumagana na 20 watts po. At syempre kung mahilig ka sa music, itong si Note 40 Pro Plus 5G ay naka JBL sound. O diba? In collaboration with JBL sound. Para po sa price natin dito guys, ito ay merong 24 gig maximum RAM, 256 gig. Internal storage, ito po ay 13,999. Tapos ang kanila pong 030 para po sa latest update natin, ito po yung napaka-limited na po ng stock nito, si 030 5G. Yan, ito guys, para sa mga specification po ng ating 030 5G, unahin po muna natin ang design nito. Itong kulay green, ito po yung leather. At meron din po itong kulay na gold. O, diba? Tapos, pagdating ito guys, pagdating sa kanyang screen refresh rate, ito ay naka 144 para sa kanyang screen refresh rate. Then, kung mahilig kayo sa video guys, ito ay naka 4K resolution. Ito guys, pagdating sa kanyang screen refresh rate, itong si Note 030 5G guys ay merong 144. Napakataas po yung kanyang screen refresh rate para po sa kanyang 3D curve na naka-AMOLED na po yung kanyang display. Yan, napaka-vivid. At syempre guys, itong si 030 5G ay merong processor na MediaTek Dimensity 8020. Yan, 5G processor yan, di ba? So napakalakas na rin po ng processor nito. At syempre guys, hindi lang yan. Kung mahilig tayo sa camera dito kay 030 5G, ito po ay merong 108 megapixel po para sa kanyang main camera. Ayan, meron na rin siyang wide angle. O, diba? Tapos pagdating sa charging guys, ito ay naka 68 watts supercharged na with 5,000 mAh battery. Then pagdating sa RAM and ROM, ito po ay merong 21 gig maximum RAM. So meron po siyang original RAM na 12 at extended po ng 9, kaya naging 21 gig ang RAM nito. Then 256 po ang kanyang internal storage. O ito guys, kung more on camera tayo, ito na nga po yung maganda sa kanya. Pagdating sa video, ito ay merong 4K resolution. Pagdating sa kanyang smooth video, 4K and 1080. So napakaganda gamitin po nitong pang-video. Tingnan niyo naman kung gaano kalinaw. O di ba? Hindi lang 'yan, pati yung front nito naka 4K resolution. Check po natin ang kanyang front camera. So para meron tayong idea dito. Napaka-smooth din po ng front camera nito na naka 4K resolution. Yan, para po sa presyo guys, ito bumaba na nga po ang price ito. Yun nga lang po, talagang napaka-limited na lang. So yan, para po sa presyo guys nito, yan, last na price nito is 10,999. Pero no worry naman guys, kasi dito kay Infinix naglabas po ng bago yan. Pamalit po dyan kay 030. Meron na po silang 040 5G guys. Ito, tingnan natin ang kanilang 040 5G. Kahit sa box lang, ating pag-usapan yung kanyang specification. Tayo guys. Ito po yung kanilang 040.
Ayan, check po natin yung mga nasa box ito. Ayan, hiramin muna natin yan. Ito na guys, ang good news sa mga naghahanap po ng latest model ito. May stock po sila dito ngayon, ang 045G. At ang maganda guys dito, dalawang variants. Meron po tayong 256 gig nito at merong 512 gig. So, difference po ng presyo guys ng dalawa is 1,000 lang. Sa 256 mo nito ay 16,999. Then, ang 512 naman po nito ay 17,999. So guys, ano bang nadagdag dito? Unang-una guys, yung internal storage ito tumaas. Meron po itong 512 gig na variant. Tapos ito po yung mga iba pa natin, pwede nating i-check. Unang-una guys dito, yung kanyang front and rear. Naka 4K vlogging camera yan para sa kanyang pro stable video capabilities. Syempre sa kanyang screen refresh rate, hindi pa rin nawawala yung kanyang mataas na screen refresh rate. Ito ay naka 3D curve 144 po yung kanyang refresh rate. At syempre yung display nito is naka AMOLED na po. Then pagdating sa chipset guys, tumaas po yung 045G. Ito po ay naka Dimensity A200 Ultimate 5G processor. Yan, para po sa RAM and ROM, ito nga po ay up to 24 gig maximum RAM. At ang maganda pa sa kanya, yung kanyang OS is upgradable po up to Android 16. Yan. 108 megapixel po para sa kanyang optical image stabilization. Ayan. Siyempre sa video guys, yun nga po, meron siyang 4K na napaka-smooth. So yun, stable po yung video natin. Para po tayong naka-ano dyan ha. Check natin yung nakalagay dito. Ayan. Para tayo naka-GoPro. Ganon ang datingan. Yan. Pagdating sa charging, ito pong si 045G ay naka 45 watts. Fast charging na. Yan, para po sa presyo guys, ulitin natin ang kanilang presyohan. 256 nito, 16,999 and 17,999 naman kung 512 gig. Tapos ito na guys, punta na tayo sa iba pang mga models. Guys, andito yung kanilang so yung 4G ng kanilang Note 40S. Syempre guys, kung naghahanap pa ng medyo eleganteng cellphone dito kaya Infinix na 10,000 ang presyohan ito. Tama-tama po sa inyo to kasi ito guys ay merong naka-curve din yan, naka 3D curve screen para po sa kanyang AMOLED display. 120Hz na rin po yung screen refresh rate nito. At syempre guys, maganda dito, ito ay gumagana sa wireless charging. At hindi lang yan, meron din tong reverse wireless charging kung saan pwede itong mag-share ng battery sa mga nauubusan dyan ng battery gamit ang kanilang wireless phone. Syempre ito pwede kayo makitap dito sa likod ng Note 40S. Meron po siyang reverse wireless charging. At syempre guys, hindi lang yan kasi ito ay naka-sound by JBL na rin para sa kanyang dual speakers. At pagdating sa charging, ito po ay naka 33 watts. Syempre pagdating sa wireless, ito ay naka 20 watts na. Then sa chipset na ginamit po dito is naka Helio G99 Ultimate. Yan, presyo po nito 9,999 Note 40S. Tapos guys, ito na, punta naman tayo sa mga ibang Hot 50. Andito yung kanilang Hot 50. Yan, para bago guys tayo pumunta doon sa mga pinaka entry level ni Infinix. Ito, for Hot 50 guys, ito ay merong 16 gig maximum RAM, 256 gig internal storage. So ang bago dito guys, meron tong 5-year of smoothness. Diba? Hindi basta-basta magbabago yung performance nito. At syempre guys, pagdating sa chipset, ito ay naka Helio G100 processor para sa kanyang 100 at naka 120Hz na rin po yung kanyang all new 800 nits bright display. So naka 800 nits na rin. Tapos guys, ang nipis pala nitong si Hot 50, ito ay naka 7.7 inches po para sa kanyang nipis o yung kanyang slim premium design. Yan, 18 watts fast charge na rin. Yan, para po sa presyo guys, 7,199, 7,199. Guys, dito yan sa kay SM City Lipa. Gusto nating ma-avail yung ganitong mga presyohan. Tapos guys, ito na ang kanilang Hot 50i naman. Para po dito kay Hot 50i guys, ito tatlong variants po ng kanilang Hot 50i. Andito po yung kanilang 8GB RAM 128, 8GB RAM 256 at 16GB RAM 256. Guys, bago tayo pumunta sa presyo, unahin muna natin ang kanyang mga specification. Ito po guys, si Hot 50i ay naka 120Hz para sa kanyang 6.7 inches na size ng screen.
na naka-punch hole display. Syempre guys, meron na rin itong 48 months of TUV fluency protection. Pagdating sa charging, naka 18 watts na po yan. Then kung camera naman, di pa uhuli ang camera ni Hot 50i kasi ito po ay merong 48 megapixel po para sa kanyang main camera. Yan. Naka 120Hz po yung kanyang screen refresh rate. Inuulit po natin. Yan. Para po sa mga presyo guys nitong Hot 50i, manahin na natin ang kanyang 128. Ito po ay 4,999. Then yung 8GB RAM 256 o malaking internal guys, ito ay 5,699. At kung gusto naman natin ang may mataas na RAM, 16GB RAM 256, 6,299. Yan po yung presyo guys ni Hot 50i dito sa SMC Tilipa. Then guys, ito naman ang kanilang ito naman ang kanilang Smart 8 Pro. Para po sa ating latest update, o baka naghahanap po kayo ng Smart 8 Pro, ito po yung may mataas na RAM, naka 16GB RAM po yan, 128 po ang internal storage. Yan. Pagdating po sa camera guys, ito meron na ring malinaw na camera para sa kanyang main camera, 50 megapixel po para sa kanyang dual cam with ring flashlight, at naka 90Hz na rin yung kanyang screen refresh rate. Yan. Pagdating sa volume guys, ito naka 200% volume yan. At syempre for security, meron siyang side fingerprint. At pagdating sa chipset, itong si Smart 8 Pro ay naka Helio G36. Yan. Syempre sa battery guys, hindi na tayo mabibitin dito kasi ito ay naka 5,000 mAh battery. Para po sa presyo guys nito, 4,599 o 4,599. Syempre guys, ito na. Kung naghahanap naman tayo ng sobrang babang presyo dito kay Infinix, andito yung kanilang Smart 9 series. Guys, ito, meron sila ditong pinakamura. Guys, ito, 3,499 lang. Ito, talagyan ng check nga natin. Guys, ito, naka 8GB RAM, 64. Smart 9 HD. Yan, naka dual speakers, 300% volume. 90Hz po yung kanyang screen refresh rate. Size ng screen ito, naka 6.7 inches para sa kanyang punch hole screen. Guys, 5,000 mAh battery. Guys, ito, para po sa presyo ng kanilang Smart 9, kung naghahanap lang din tayo ng budget, 3,499 lang. O, diba? 3,499. Then, ito naman ang kanilang Smart 9 na yan, 6GB RAM 64. Para po sa presyo guys naman ito, 3,699. Yan, naka 120Hz na rin po yung kanyang 6.7 inches na naka-punch hole display. Pagdating sa processor guys, itong si Smart 9 ay naka Helio G81 na, napakataas na rin para sa isang budget phone. 5,000 mAh battery. Kung camera naman, 13 megapixel camera. Yan, presyo po natin 3,699. At syempre guys, dito naman yung 128. Kung gusto naman natin ang 128GB dito kay Infinix, ito pong si Smart 9 na 128 po. Ang presyo po nito ay 4,399. So ayan na guys ang ating latest update. Sana ay nakatulong ako sa inyo, especially guys sa mga naghahanap ng cellphone ngayong March 30 onwards guys. So ayan, be ready po kayo, baka may napili na po kayo. At punta na po tayo sa pinakamalapit na Infinix Store.